Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi may kakaila na ang nangyayaring kaguluhan sa ngayon sa pagitan ng Israel at ng Palestine ay may kinalaman na sa relihiyon. Kung noong unang beses nang pumutok ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa teritoryo, sa kasalukuyan ay dawit na din pati ang relihiyon ng bawat bansa, lalo na ang Palestine, na maraming mga Muslim countries sa ngayon ang sinusuportahan ito sa kanilang ipinaglalaban. Kabi-kabila ang ipinapakitang simpatsya ng mga Arab nations bilang iisa lamang sila ng relihiyon at iisa lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Subalit habang tumatagal, tila nag-iiba ang ihip ng hangin para sa mga Arab nations na dati ang simpatsya ay nasa mga Palestino. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating video, balikan muna natin ang mga naging kaganapan noong nakarang taon, kung kailan sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine at kung anong naging mga reaksyon ng mga Arab nations. Kung may mga bansang nagpapakita ng simpatsya sa Israel, may ilan din namang mga bansa ang mas pinipiling panigan ang Palestine dahil sa alam nilang tama ang ipinaglalaban ng mga Palestino, lalo na ang mga bansa ang nangungunang relihiyon sa kanilang populasyon na Islam. Ang mga lider ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa Middle East na sina Iranian President Ibrahim Raisi at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ay nagkaroon ng pag-usap sa telepono sa kauna-unahang pagkakataon noong nakarang taon. Ayon sa kanila ay dapat na umunong matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa sa lalong madaling panahon. Kasama sa ginawang klase ng pag-atake ng Israel ay ang pagputol nito ng supply ng mga pangunahing pangailangan ng mga residenteng naninirahan sa loob ng Gaza. Dahil dito ay dismayado si Turkish President Tayyip Erdogan at sinabing hindi ito patas at may tuturing na hindi makatao. Bilang pakikiisa, nagpakita ng simpatsya at suporta sa mga Palestinians ang mga bansang nasa Middle East tulad ng Bahrain, Morocco, Turkey, Yemen, Tunisia, Egypt, Iran, Sudan at Kuwait. Ang Syria at Iran ay hinihikayat ang mga Islamic countries na ipakita ang kanilang suporta sa mga Palestinians. Ito ay ayon sa isang balita mula sa Iran. Ayon kay Iranian President Ibrahim Raisi noon, Islamic and Arab countries, as well all free people of the world, must reach a single position to stop the crimes of the Zionist regime against the oppressed Palestinian people. Sinusuportahan ng Iran ang pinaglalaban ng mga Palestinians ukol sa kanilang nasasakupan. Kung matatandaan, ang militanteng grupong Hezbollah na nakabase sa Lebanon na ngayon ay kakampi ng Hamas sa pag-atake sa Israel ay pinupondohan at ginagastosan ng Iran upang maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Iran ang siyang nagbibigay ng malaking tulong sa Hezbollah upang makapagpatuloy sa kanilang gawain mula sa pinansyal, pagsasanay, armas, mga pampasabog, kasama pang political, diplomatic, monetary at organizational aid. Ayon din kay Saudi Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, ang buong kaharian ay nakasuporta sa mga mamayan ng Palestine. Nanawagan din ng bansang Qatar na ayon sa bansang ito, Israel ang nagpasimula na magpalala ng kaguluhan na ngayon ay labis na nagpapahirap sa mga Palestino. Nagpaabot ng mensahe ang Qatar na hanggat maaari itigil na ng dalawang panig ang kaguluhan upang matigil na din umano ang Israel sa paggamit ng pangyayaring ito para sa pagpapahirap sa mga Palestino. Para naman sa Lebanon kung saan nakabase ang Hezbollah, sinabi ng kanilang gobyerno na hindi sila makikialam noon sa kaguluhan hanggat hindi sila ginagalaw ng Israel o ng sinuman. Ang bansang Egypt ay suportado din ng Palestine. Sa katunayan na nagbibigay sila ng humanitarian assistance para sa Gaza. Marinding kinundinan ng bansang ito ang ginawang pagpapaalis sa mga Palestinians sa hilagang bahagi ng Gaza Strip. Nilinaw din ng mga bansang Saudi Arabia, Iran at Qatar na hindi na lamang nila basta suportado ang Palestino kundi kinundi na din nila ang ginagawang tila hindi magandang trato sa mga Palestinians ng Israel. Isa pa sa mga kilalang bansang suportado ang Palestine ay ang Canada. Hindi kagaya ng mga Arab countries, kinundi na ng Canada ang ginawang marahas na pag-atake ng Hamas sa Israel. Subalit ang kanilang suporta ay nasa Palestino pa din dahil umano sa mga sibilyang nadadamay sa Gaza Strip, bunsod ng kaguluhan.
Ngayon ay magbalik tayo sa kasalukuyang nagaganap na giyera na mag-iisang taon na din pala. Kung noong nakaraang taon, karamihan sa mga bansang Arabo ay nasa Palestino ang kanilang suporta at simpatsya, pero sa ngayon, tila nalilito na ang marami sa kanila habang ang ilan, neutral naman o wala nang pinapanigan. Bakit nga kaya? Pero tiyak at nakakasiguro ako na mas pinipili ngayon ng mga bansang ito ang kanilang ekonomiya kaysa madamay pa sa hindi matapos-tapos na sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Pero bukod sa kanilang ekonomiya, may iba pa palang dahilan kung bakit neutral sa ngayon ang mga Arab nations. At ang dahilan na ito ng kanilang pagiging neutral ay isa lamang. At yun ay ang alyansa nila sa bansang Estados Unidos para sa kanilang seguridad. Ang ugnayan na ito ang siya ding naging daan ng Amerika upang makapagpatayo ng kanilang mga base sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Sa ngayon, ang bansang Estados Unidos ay mayroon lamang nasa 43 mga tropa na nakadeploy sa iba't ibang panig ng Middle East at marami pang mga sundalo ang inaasahang paparating at idadagdag sa bilang na ito. Lahat ng mga ito gagamitin ng Amerika upang tulungan ang Israel laban sa Iran. Makikita sa mapa na ito kung saang bansa mayroong mga base militar ng Estados Unidos. Nakakalat ito at napapalibutan ng Israel. Kahit pa ang bansang Syria at Iraq na grabe ang simpatsya sa Iran, makikitang may base din doon ng Amerika. Meron din silang base sa Saudi Arabia, Egypt, Jordan at sa Oman. Sa totoo lang, kahit saang bansa ata sa Middle East ay may base ang Amerika. Mula sa mga sundalo, fighter jets, drones, mga barkong pangdigma at kahit ano pang maisip mong armas pangyera ay meron ng mga baseng ito. Tila ang bawat Arab nations ay may kasunduan sa Estados Unidos, subalit ang nag-iisang bansang Arabo na may maraming base ng Amerika ay ang Kuwait. Nasa 5 ang kanilang base doon habang nasa 13,000 mga sundalo nila ang permanente na doong nakadestino. Ang bilang na ito ay mula pa noong taong 2021 kaya inaasahan natin na mas nadagdagan pa ito sa lumipas na 3 taon. At ang Kuwait ay halos nasa pintuan lamang ng Iran. Nasa bansang Qatar, Bahrain at UAE ang ilan pang mga advanced military base ng Amerika. Habang mayroon din silang major base sa Africa na nasa tabi lamang ng Red Sea na malapit lamang sa Yemen kung saan nagpupugad naman ang Houthi na kilalang Iranian proxy. Kung akala ng Houthi noon na makakapaminsala sila o makakaatake gamit ang Red Sea sa mga barkong daraan doon, nagkakamali sila dahil mas nauna pang naging handa ang Amerika sa kanila. Sa katunayan, ang bansang Estados Unidos ay nag-deploy na ng nasa 4 na guided missile destroyer upang mas palakasin pa ang kanilang presensya sa Red Sea. At meron din silang barko sa Eastern Mediterranean Sea na baybayin lamang ng bansang Israel na malapit lamang din sa Gaza at sa Lebanon. Sa kasalukuyan, ang Amerika ay may nakadeploy na 3 guided missile destroyer at isang amphibious assault ship sa Mediterranean Sea. Nasa biyahe na din sa parehong lokasyon ng isang lang aircraft carrier. Ito ay ang USS Harry Truman na may mga kasama pang ibang barko. Nauna na at nananatili doon ang isa pang aircraft carrier ng Amerika at ito ay ang USS Abraham Lincoln. Makikita sa mapa, ang Amerika ay halos nakokobera ng buong West Asia upang masiguro na walang mangyayari sa Israel. Pero bukod pala sa Amerika, nariyan din ang United Kingdom na may base din sa Cyprus at nag-deploy ng nasa 12,000 tropa doon. Ang UK ay mayroon ding barko na nagpapatrolya sa Eastern Mediterranean upang kalabanin ng Houthis at handa itong gawing panagip ng mga taong nais mag-evacuate mula sa Israel. Ito ngayon ang sitwasyon sa West Asia. Isang maling hakbang lamang ng Iran, tiyak na katapusan na nila kaya wag sanang umabot sa puntong iyon. Malamang marami sa atin ang nagtatanong kung nasa ang panig nga ba ang Russia na kilalang mahigpit na kakumpetensya ng Estados Unidos at ilang mga malalaking bansa sa Europa. Noong nakaraang taon, nanawagan ng humanitarian ceasefire ang Russia's ambassador to the United Nations habang patuloy nitong sinisisi ang Estados Unidos na siya umanong nagpapalala sa sitwasyon. Wala silang ibinigay na pahayag ukol sa kung sino ang kanilang susuportahan, subalit paulit-ulit na lang sinasabi na ang bansang Amerika ay siyang nagpapakomplikado sa sitwasyon. Hangad umano ng Russia ang kapayapaan at katahimikan. Handa din umano silang magpaabot ng tulong para sa mga sibilyan na silang pinaka-apektado sa nagaganap na bakbakan. Ito rin ang pahayag ng China na kilala ding kalaban ng Amerika at ng ilang mga bansa sa Europa. Sinisisi din ng Beijing ang Estados Unidos na siya umanong mas nagpapaliyab sa tensyon ng magkabilang panig. Hindi man sinabi ng China ng tahasan kung saang panig sila sumusuporta, subalit nilinaw naman ng bansang ito na malaki ang pakinabang nila sa mga bansa sa Middle East, lalo at 80% ng langis na ginagamit ng China upang mapalago ang kanilang ekonomiya ay nagmumula sa gitnang silangang Asya.